So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, nidigong ang Davao City. So mga kababayan, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung patungkol nga dito sa ka-party list ni Congressman Marcoleta or Rodante Marcoleta na isa pala sa pumirma na para ma-impeach si Sara. Itong ano na to kasama ni Congressman Marcoleta ay si Caroline Tanchay. So sa mga hindi po nakakaalam, si Caroline Tanchay po ay isang bilyonaryo. Isa po siyang chairman and president or CEO of the corporation na kung saan maraming korporasyon po ang kanyang hinahawakan. No, so basta iba-iba, isa siyang billionaire, no? So masasabi natin para siyang business tycoon in the Philippines. So isa siya sa ka-party list ni Rodante Marcoleta na kung saan pumirma no sa impeachment no kay Sara Duterte. So ano kayang reaksyon ni Marcoleta dito na kung saan ang isa sa kanyang ka-party list ay pumirma no sa impeachment ni Sara. So dito nga sa isang artikulo no sa Politiscope na kung saan resigned but still counted. Caroline Tanchay signed impeachment complaint despite vaulting sa GIP. No, so bilyonaryong si Caroline Tanchay remains on the roll of members of the House of Representatives even though she reportedly resigned as a nominee of Sagip Party List in September 2024 sa Politico Scoop yan ang galing. So ito po yung yung dugtong po niya na kung saan si Tanchay reportedly formalized her resignation from Sagip through a letter dated September 25, 2024 addressed to her fellow nominee Representative Rodante Marcoleta. With a deep sense of gratitude and respect, I write to communicate my intent to resign as member and nominee of Sagip Party List effective immediately, Tanchay said in the letter sent by Politico. As a Sagip Party List, ganyan, so pumirma nga no si Caroline Tanchay no sa impeachment ni Sara Duterte. So ano kayang magiging reaction nito mga kababayan na si Dante Marcoleta nandun kay Sara, itong si ka-party list niya ay pumirma para ma-impeach si Sara. So mga kababayan, hindi po talaga natin no madiktahan no ang isip ng tao kasi nga meron nga tayong tinatawag na freedom. So demokrasya. So hindi po magiging demokrasya kung wala tayong kalayaang mamili, wala tayong karapatang pumirma, di ba? So hindi naman tayo dito dictatorship, hindi naman tayo martial law sa Pilipinas. So malaya po yung kung ano yung gusto nating gawin. So sa mga hindi po nakakaalam, si Caroline Tanchay po ay isa sa Sagip Party List na nominee kasama ni Rodante Marcoleta. Ngunit nag-resign po ito noong nakaraang September 25, 2024. No, sa Sagip Party List. Pero kahit nakapag-resign siya ay still counted pa rin ang kanyang pirma no doon sa pagpapa-impeach kay tawag dito Vice President Sara Duterte. So ayon pa nga dito, ito po si Caroline Tanchay. So ayon pa nga dito, reportedly remains on the official roll of House and Representative members despite resigning as a nominee of the Sagip Party List in September 2024. Tanchay was among the 25 lawmakers who added their endorsement to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. However, questions have arisen regarding her eligibility to do so given that she had already stepped down from Sagip months earlier. So a bubbler said Tanchay formerly tendered her resignation through a letter dated September 25, 2024 which was addressed to the fellow Sagip nominee Representative Rodante Marcoleta when Dipsen, ganyan-ganyan, Keme, binasa ko na yan kanina. So questions remain on whether Tanchay submitted a formal resignation to House Speaker Martin Romualdez to have her name officially removed from the House roster. So however, her endorsement of the impeachment complaint suggests that she still recognized as a House member even she is no longer affiliated with Sagip. So counted pa rin yung kanyang pirma kahit nag-resign na siya at she is no longer affiliated with Sagip Party List nila Marcoleta.
So, humabol. Actually, si Tanchay or si Caroline Tanchay, isang billionaire, isang businesswoman, nakasali siya doon sa humabol na 25 kongresista or mga mambabatas na pumirma para ma-impeach si Sara Duterte. So, kung naalala nyo po, no, nung nakaraan, nung inimpeach po yung, nung dineclared ng House of Representatives na inimpeach na si Sara, na 215 ang bumoto, may humabol po. Alam niyo po kung bakit? Bakit nga ba, maraming nagtatanong bakit nga ba maraming humabol doon sa impeachment ni Sara at pumirma itong mga kongresista na to? Actually, according po sa aking narinig, sa aking napanood sa balita, nadismaya po yung iilan na hindi nga sana pipirma kasi gusto pa nilang marinig yung side ni Vice President Sara, ngunit sila po'y nadismaya. Oo, sila po'y nadismaya nga. Oo. Ganon, parang hindi nila nagustuhan yung asal, yung attitude, di ba, ni Madam Vice President di umano, wala namang function. So hindi siya karapat-dapat tawaging Vice President. Vice President siya in Republic of the Philippines, but pagdating sa gawa, nothing. So, ngayon mga kababayan, yun po yung rason. Kasi ang rason nga po kung bakit sila nadismaya at instead na mananatili silang patas, di ba? Mananatili silang kalmado, ay nung narinig nila yung reaction, no, ni Vice President Sara Duterte na mas masakit pa daw yung iwanan ng boyfriend or girlfriend kaysa sa ma-impeach, no, sa House of Representatives. So, yun nga, no, nadismaya itong 25 ka mga kongresista kaya humabol na pumirma. Instead of 215, naging 245, something 45 o 240. So, 15 plus 25, 30, 240 na po lahat ang pumirma, no, sa impeachment, no, ni Sara Duterte sa Congress. So, yun nga, kaya po sila nadismaya at sinundan pa ito ni Bato de la Rosa na kung saan yung isa sa Akbayan representative na si Percy Sidania, no, si Percy Sidania na isang PWD kasi siya po ay stroke survivor na tabingi yung baba, sinabihan ni Representative Percy Sidania na si Vice President Sara Duterte na hindi po usaping jowa ang pinag-uusapan dito sa impeachment. Hindi usaping jowa ito, hindi usaping kalandian. No? Ang ano dito is yung about sa ano mo yung katungkulan mo, about sa trabaho mo bilang public servant, bilang Vice President at bilang politician. Hindi ito usaping jowa-jowa. Hindi ito laro. So, ngayon, nag-react itong si Bato na sapakin daw niya yung kabilang mukha kasi nga tabingi para magpantay. So ngayon, ang nangyari is pinuna si Bato ng netizen. Kinuyog siya sa social media na kung saan ganyan ba ang gusto nyong mambabatas, ganyan ba ang gusto nyong maging senador, bastos ang bunganga, walang good manners and right conduct. Akala mo hindi dumaan ng ROTC, akala mo hindi dumaan pagka sunda o pagka-pulis. Diba? So siya ay pinuna at yun nga, kalaunan, nag-sorry ito. O napanood yun naman sa vlog ko. Nag-sorry itong si Bato. Oo, pero kahit paano, kahit anong gagawin niyang sorry, damage has been done. Di ba? Already, tapos na. Nagawa na niya. So, damage has been done. So, isa din po yun sa pagkakadismaya nitong 25 kakongresista kaya humabol silang pumirma sa impeachment or i-impeach si Sara sa House of Representatives. So, ano kayang reaksyon ni Congressman Rodante Marcoleta na ang kanyang isa sa ka-party list sa SAGIP ay pumirma din para i-impeach si Sara. Take note, bilyonarya ito. Oo, negosyante ito, si Caroline Tanchay. Diba? It's a billionaire, no? So, hindi millions, no? Hindi thousands, kundi billions. Di ba? Isipin nyo ha, billions. Actually, ito para sa akin, good decision ito. Good decision ni Caroline Tanchay. Bakit? Hindi siya magiging bilyonaryo kung hindi siya marunong mag-isip. Hindi siya magiging billionaire kung hindi siya marunong mag-analyze. So, ibig sabihin, tama ang pagpirma niya kasi hindi siya magiging bilyonaryo kung mali ang kanyang pinasok.
Di ba? Mali ang kanyang pagdidesisyon. So means to say, nagiging billionaire siya, nagiging mayaman siya, nagiging tycoon siya, magaling siyang mag-isip. Yeah? So proud ako sa mga ganitong tao. Hindi naman to magiging billionaire kung hindi magaling mag-isip. So tama siguro ang kanyang pagpirma kasi naging billionaire na siya eh. May napatunayan. Yeah? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you and bye-bye.